Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga mamshies. Today is sunny here in Lebanon and napakasarap ng panahon po. Umuulan, ayan. Umuulan. Yan, nilatag ko yung carpet. Tipid tubig, di ba? Umuulan ngayon. Napakalamig. Kabubukas ko lang nung aming oven, no heater. Kasi si Papa nakatulog sa sala. Si Firas nakatulog sa sala. Dahil isang buong araw siyang walang tulog. Dahil naglaro siya ng cards kasama mga kaibigan niya. And umuwi siya. Dumiretso naman siya sa hunting. Sa paghahunting kahapon, kaya masyado tayo against the light. Kaya wala siyang tulog, tapos pagkatapos ng maghunting, dumiretso na siya sa work. So talagang buong araw siyang dilat na dilat kahapon. Kaya kagabi pagdating niya, kumain lang siya ng dinner. Tapos maya-maya talagang sabi ko, stop ka muna, huwag ka muna matutulog. Inaliw-aliw namin siya ni Nana, nakipaglaro si Nura sa kanya ng mga at least 1.5 hour. Tapos pagtingin ko, nakatulog na siya. So hindi ko na siya inistorbo. Tinry ko siyang gisingin para sa kwarto matulog, pero hindi. So ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng makapal na blanket at nilagay ko sa kanya. Although nakabukas naman yung fire kagabi, so comfy pa rin siya nakatulog. So kami naman ni Nana, since alam kong hindi naman nalilipat si Firas sa kama sa kwarto, and magkatabi kami ni Nana kagabi natulog. Yan, sarado ko muna tong kasi baka pumapasok, mababasa tong swing. So ayan, dumilim na kasi. In-close ko na yung cortina, diba? Actually, pinagawa yan ni Firas yung summer. Kasi nga, pinaghahandaan niya na pag nandito kami is pwede itong gamitin for kahit winter, pwede kami pumunta dito. Hindi lang laging nasa loob ng bahay. And purpose rin ito is pagka may bisita, parang ito yung welcome place nila. So, yung mga bisita, hindi na kailangan pumasok sa loob. Kasi mostly, yung mga tao dito is nag-smoke ng shisha. Like yung mama and papa niya and mga kapatid niya. So, alam niya kasi na hindi ako nakakatagal sa usok. Lalo na ang shisha. Ang shisha kasi is masyadong makapal at mausok pagka ginagamit nila. So, sabi niya, it's better na dito sila magstay kesa ma-destroy yung sala namin. Kasi to be honest, bago kami pumunta dito ni Nura, pinaayos niya lahat ng place. Yung sala, lalong-lalo na yung sala. Yung couch namin, handmade siya. Talagang fit yung couch na yung buong couch na pinagawa niya talaga. Pinasadya niya. Yung sa TV, pinagawa niya talaga. Tsaka yung ibabaw ng window para dun para cover nung curtain para maganda nga naman tignan. So talagang pinaayos na yung
yung kwarto, ganun din, pinaayos. Pati yung ceiling, pinalagyan niya na ng ang kahoy. Kasi, pagka winter nga daw, pagka walang kahoy yun, sobrang lamig. Kung purong bato lang. Kaya, pati yun, pinagawa niya na. And, at paunti-unti, nung dumating kami, sinunod naman yung solar. Tapos, eto, yun nga, sunod-sunod naman na, pati itong nandito sa gilid, yung imbahan ng mga woods, pinagawa niya rin yan bago kami dumating. Kasi nga, delikado. Kasi open siya dati. Delikado siya. The rain comes already! Yes, the rain's raining! Yes, and the snails will come! What? The snails will come. Yeah, this is will come siya. Oh. The rain comes! And the snails will come. Yeah. So, good morning, monkeys. The money will come up here. Okay, let's go inside. It's so cold here outside. Yalla. May ipa-project pala. May ipa-project pala ako, mga moms. Kasi, may nakita akong, ayan, Peppa. Christmas. Maliit na Christmas tree dito sa bahay. Now, hindi ko makita yung stand niya para tumayo siya. So, Noah, come here. So, gagawa ko ng paraan. Kasi, sinabi ko na kay Firas yan na, yeah, I'm going to fix the Christmas tree. Sinabi ko na kay Firas yan na gagawin ko siya. Na gusto ko maglagay ng maliit na Christmas tree na kung okay lang ba. And sabi niya, why not? It's your house. You can do whatever you want. So, isip ko, nagawin niya. Nagising na si Firas. So, okay. Nagising na si Firas. So, magko-conserve kami ng kuryente kasi 50% lang yung na-save sa solar and walang araw buong maghapon ngayon. So, hindi ma-charge yung battery. Nagkaroon ng kuryente a little bit in the morning. So, yun yung ginamit ko para ma-heat yung heater. Kasi, the water here is so cold. I cannot even touch my dishes. So, I have to get the heat for 2 hours till the electricity came. Yan, lumipat ako ng pwesto kasi baka magkalat ako sa kwarto. So, itong styrofoam na to, kakat ko siya sa maliliit. Tapos ilalagay ko dito sa jar. Para pag puno na siya ng styro, tsaka ako isaksak tong maliit na Christmas tree na to. Yan. Subukan natin. Subukan natin ngayon. Ayan. So, may nakita akong pang-cover. Yung lumang towel. Yan, tinahi ko siya. Tapos nilagay ko dito, pinang-cover ko dito sa jar. Ayan. Magawa naman tayo ng decoration. Meron ako nakita ditong pang silver na ribbon. Gawa na lang ako ng mga ribbon-ribbon. Diba? Yes, baby. This way. What, wait? Wait a minute, stop. Stop talking. Why? Because I'm going to speak to everyone. Why? Okay, go speak to everyone. And also we put olives on the jar. Yes, they saw that olives in the jar.
how can I fly, Mom, like a bird? Mom, how can Why do I you want to fly like a bird? Because I want to fly. And I'll be our airplane. Up to the sky. And go higher and higher and higher. 20 hours. 20 hours? Yes. No, 20, 17, 18 to 14 hours. Because I love to see the bird. Really? Mom, what's the bird's home? Nest. No, tree. Nest. The nest is in the tree. Ayan, testing ko na. Testing ko muna yung lights. Okay siya. I love to put the lights on the Christmas tree. Thank you, misters. Have you seen here a message here? You've seen it? So what happens then? Wow! Ayan, meron na kaming mini Christmas tree ni Nora. Look at them. Mama, I'll show you the big one. Come look. May ikukwento lang ako sa inyo. So, kahapon, habang nasa labas kami ni Nora ng umaga, pinabayaan ko siyang mag-bike. Nagpa-bike siya, and ako, naglilinis-linis ng garahe. And si Firas, lumabas para mag-hunting. And then, siguro mga after 30 minutes or an hour, after an hour, nung pag-alis ni Firas, dumating yung tito niya. And pinapasok kami sa bahay. And then, tinawagan ni si Firas din at the same time. So, hindi ko alam kung ano yung nagaganap ng ano na yun. Tinatanong lang niya kung si Firas ba ay nandyan. Tapos, basta ang sabi lang niya, go inside the house. Hindi ko sure kung bakit. Basta sinabi lang niya, pumasok kami sa loob ng bahay. Okay. Tapos, maya-maya, yung pinsan ni Firas, si Afif, pumunta sa bahay. Sabi niya, Rafi, go inside the house and I will call Firas to take you. Sabi niya ganun. And take Nana with you. Prepare your things. Sabi niya. So, dun na, naisip ko na, baka may alert dito within the area. Dito sa main place. So, kinabahan na ako ng sobra. Nung sinabi sa akin ni Afif na gano'n, hindi na ako nagtanong agad-agad. Pinrepare ko yung mga gamit, yung documents, and lahat ng pwede kong dalhin para kay Nana sa isang bag. Sa isang bag lang talaga. Tapos maya-maya dumating ulit si Afif. Sabi niya, Rafi, you come with us. Imimit na lang kayo ni Firas dito sa bahay ng isang pinsan niya. Yung may shop, may tindahan din sa may bandang bukana ng village. So, okay, hindi na ako nagtanong. Pero yung mga time na yun, doon ko na nga nakita na lahat ng mga tao, halos lahat na ng tao dito sa along the neighborhood, naglalabasan ng bahay, and dire-diretso silang sumakay ng mga sasakyan nila at umalis ng bahay. That is around 7 o'clock. That's around 7 o'clock. Yung kaba ko sobra kasi hindi ko kasama si Firas. Ako at si Nana lang ang
magkasama. Lalo na nung naiwan kami dun sa bahay, dun sa shop nung pinsan niya. So after a while, nag-lay low yung mga tao, and yun nga, unti-unti na silang bumabalik. So, yung pala, merong isang bahay dito na may nagre-rent na ang asawa ay galing sa Group H. Unfortunately, nakalusot. Yun. So, yung part na yun, doon nagkaroon ng alert. Kasi, kaya pala naririnig ko sila around 6 o'clock na parang may nag-aaway dun sa bahay na yun. Actually, dito lang siya sa may baba namin. Malapit lang siya dito sa bahay. So, if ever na sumabog siya or something, maaapektuhan siguro yung surrounding. Siguro itong mga glasses, masisira, mababasag. May kasing impact niya, di ba? So, sabi ko sa kanya, i-clear mo na lang yung phone ko para mabalik na yung connection. Kasi, hindi pwedeng ganito yung mangyari na wala akong contact sa'yo, na hindi mo kami makontak. Although, alam mo na nandun kami sa place ng pinsan mo. We still need that communication. Whatever it takes. Whatever it takes, sabi ko sa kanya. Kailangan natin yun. Whatever it takes, kailangan talaga namin yung communication na yun. Kaya, sabi ko sa kanya, you have to do it now. So, thank God, ang sabi niya sa akin, yung pamilya daw na yun, yung bahay daw nun sa Beirut, ang tinarget, hindi yung dito. Kasi nagkaroon ng confusion kasi nga, yung pamilya nyo is nakatira dun sa may Beirut side. Dun sila nagkaroon ng confusion since recently lang silang lumipat dito. So, ito yung bahay na pinasabog nila. Yun yung makikita. At that time, kung nasaan kami ni Nana, doon sa place nung pinsan ni Firas na may shop, meron ding umaaligid na drone. So talagang yung kaba mo, yung kaba ko, buong sagad. Sagad yung kaba ko nun. So pagdating nga namin dito sinabi ko sa kanya, ayoko nang maulit yung tao na yun, yung hindi kita makontak. But that's it. Hindi ko tatanggapin yung reason mo na ayokong na wala yun, ganyan. No. That has to stop. Yung reasoning na yun. Kahapon, may na-receive, nag-meeting din sila Firas about dun sa family na to. Kung anong gagawin nila. And, luckily, nagkasundo sila na paalisin dun sa town. Because they cannot afford to have a big damage para lang sa pera. Para lang sa kikitain ng lugar. Yan, ko lang tumuloy. Ayan. So, yun nga. Ang napag-usapan nila, nag-meeting sila. So, yun nga, nag-meeting sila Firas. And napag-usapan nila na
itong family na to, kailangan na nilang lumabas dito sa village nila. They cannot afford to have any casualties or any damage on this town, lalo na nung una pa lang iniingatan na nila tong lugar na to. So, good thing naman maayos naman kausap yung babae, and at hindi naman daw niya nga masisisi kung gano'n na magiging desisyon ng buong town. So, they go. Nakakalungkot lang kasi talagang hindi ka pwedeng, kailangan mo i-consider yung kapakanan ng ibang tao. Diba? Umalis ka doon, pero alam mo ikaw yung isa ka doon sa mga tina-target. Pupunta ka sa isang tahimik na taon, matadamay mo yung karamihan doon sa tao na yun. Diba? And kagabi rin, naka-receive sila Firas ng information na uubusin na nila kung ano man ang meron sa Dakhia. So, it means, pupulbusin na nila. They don't know kung ano pa ang tatargetin ng sa Beirut. Maybe, sabi niya, maybe it's the airport, or maybe it's the port, or maybe it is the electric line. So, they don't know. But, since that is the response of since H targeted a place in Tel Aviv. Tel Aviv is one of the busiest place and center ng city ng So, iyon yung isang mga dahilan kung bakit naka-alert na naman sila Firas. Kagabi, nagpatawag na naman ng meeting yung leader nila to discuss that issue. And dahil nga sa nangyari din na etong part ng village na to nagkaroon ng hindi magandang experience dahil sa H, di ba? O yun. So, let's see what's going on here. But, yes, please, thanks God for everything at walang nangyaring kaguluhan dito mismo sa lugar namin. And talagang nung moment na yon, yung sugar rush, yung adrenaline, yung hindi mo na maisip, yung talagang nagdadasal ka na lang na ingatan mo kami, Lord, ingatan mo kami, huwag sana kaming madamay. Kung ano man yung naging desisyon ko, please, protektahan mo pa rin kaming mag-ina. Yun lang talaga yung pinapanalangin ko ng mga moment na yun. Kasi talaga yung sobra yung takot ko. Siguro hindi ako magiging ganun katakot kung magkasama kami ni Firas. Pero kasi wala siya. Kaya yung takot ko, sobra. Nung nagkita kami, nung sinundo niya kami, yung niyakap ko na lang siya ng sobra. Sabi niya, bakit? Sabi ko, takot ako. Sabi niya, hindi ka dapat matakot kasi wala naman wala silang nakita dito, wala naman nakaimbak. Sabi ko, hindi yun eh. Sabi ko sa kanya, it's not about it. Sabi ko ganun, you might not know. Sabi ko, kung yung sasakyan niya, yung tao lang na nandun na target nila, how can you make sure, sabi ko sa kanya, na yung taong tina-target nila is wala dun sa bahay na yun. Diba? Tapos malayo ka. Sabi ko ganun. Wala ka sa tabi ko. Wala ka sa tabi namin ni Nura. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Sabi ko ganun. Hindi ako sanay sa ganito. Tahimik lang ang buhay na meron kami sa Pilipinas. Pero I choose to be here. Kasi sabi ko, kasi ikaw ang safe place ko. Kahit gaano ka gulo, kung ano man meron dito sa bansa mo, ikaw ang safe place ko.
kampante ako pagka nasa tabi kita. Hindi ako ganun natatakot pagka sinabi mo everything is okay. Don't worry. Okay na ako nun. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo na uulitin yun. Kailangan on the spot, ikaw ang makasama namin. Or at least, have my phone registered. Kaya sabi ko sa kanya yan. Kaya thanks God, nagawa niya naman na. Agad-agad that day, inayos niya rin. So, pasensya na kayo, naiyak ako kasi talagang kailangan ko lang i-express yung naramdaman ko nun. Kasi parang ang bigat-bigat pagka tinago mo, di ba? So guys, thank you so much for watching. And please give me a thumbs up on this video. Also, please subscribe to our channel and we'll try our very best to share kung ano pa yung mga nangyayari dito sa Lebanon. And thank you so much for everything. Thanks God that everything is fine, everything is okay with our family. And click the bell button para po ma-update namin kayo kagad sa mga bago namin updated na videos, okay? Thank you so much. God bless. Bye.